Yes po, opo. Yung simpleng blood donation program lang sana nauwi sa panic. At hayaan nyo, ikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. Yung buong pangyayari. Sa totoo niyan, pangalawang araw ko na ito nagpapahinga. Pero ayun, nanghihina pa rin ako, nahihilo-hilo, lightheaded, kumbaga gano'n. Tapos minsan naduduwal-duwal pa. Pero normal lang naman daw yun. So yun na nga, merong blood donation program dito sa aming municipality. So, wala namang plano talaga mag-donate. Kasi nga, nasa lahat, may phobia ako hindi naman sa karayom. Yun lang sa di ba kasi pag mag-donate ka ng blood, check sa'yo, marami kang i-test ka ng kung ano-ano. Yung bata kasi ako, mga 5 years old data ako nun. Dinala ako ng lola dito sa center. Diba? 5 years old, pero tandang-tanda ko yun. Yung iba kong memories nakalimutan ko na, pero yung tandang-tanda ko talaga kasi very traumatic yung experience ko. Yung tutusukin ka ng karayom karayom. Basta may tutusukin ka dito sa sa daliri, tapos pipigain ganyan, tapos i-test yung dugo mo. Doon ako natakot kasi nagwala talaga ako sa barangay. Sa barangay hall namin dito. Kasi wala to the max ako nun. Kasi ang sakit nun. Hanggang sa ngayon, dala-dala ko yun. Pero sa karayom, hindi ako takot. Pa-injection, okay lang sa akin. Kailang pa-blood test na ako. Sa trabaho, kailangan pa medical, di ba? Hindi naman ako takot. Yung talagang pag tinusok na gano'n, kasi parang ramdam ko yung sakit ng bata ako. So, yun na. Ayoko magpakuha ng dugo dahil doon. Ayoko mag-donate ng dugo dahil doon. Hindi. So, madaling sabi, yung desisyon ko na hindi ako hindi ako mag-donate. So, yun na nga, nagpa-register. Pero si asawa kasi, talagang desidido siya na mag-donate ng dugo. At first time niya din yun. Pero matagal talaga siya gustong mag-donate ng dugo. Kasi nga, yun, para maganda daw sa katawan din yun parang na-replenish yung dugo mo, sabi, pag nag-donate ka. So, yun na nga, nasa registration na siya, nandun na siya actually, nasa screening na siya, yung mga interview na. Ito naman si ate mo. May nagbuyo. So, yun na, nadala ako sa pambubuyo. Di sabi, mag-donate na din daw ako. Pero lang, disclaimer, hindi yung mga volunteers doon ang nagbuyo sa akin, hindi yung mga walang doon. Walang kinalaman yung mga volunteers doon, yung mga nurse, mga doktor doon na mag-donate ako. Yun na nga, minambuyo sa akin na mag-donate nga daw ako ng dugo kasi maganda yon para replenish nga yung dugo mo, palitan ng bago, ganun, kasi nag-donate ka, tapos makakatulong ka pa sa mga tao, di ba? Yun naman yung naisip ko, at least makakatulong ako. Tapos, para malaman ko na rin, para malaman ko na rin blood type ko, kasi hanggang hindi ko na yung blood type ko, kakahiya, di ba? Pero hindi ko talaga alam blood type. Tapos hindi rin pala nang yung malalaman yung blood type, kasi doon sa ospital, makukuha yung, result nun. So, yun na nga, hindi nagpa-register na si ate mo, napuyo. Nagpa-register na si ate mo, kinilo na, kinuha na yung BP, ganyan, tapos napunta na sa screening. Yung tusok na ganon, natatakot talaga ako sa tapos tinanong nga sa akin nung nagpagtitest nung dugo ko. First time ko ganon, relax lang. Pinusok, kaya naman, hindi naman pala ganon kasakit. Nakakagulat lang, pero kaya naman, hindi rin siya ganon sa Tapos di yun na, masa na, kuha na nung bag na salina ng dugo. Interview naman kami, lahat naman ako doon, good naman lahat ng result ko. So, nakaupo na doon. Oo, nag-video pa nga si ate mo. Yan, papakita ko sa inyo yung video dyan. Tingnan nyo. Paano po pag matal? Ay, Sinasampal. Sinasampal. Isipin nyo, kasi lalo mong isipin mo. Wala naman problema pag hindi sinasampal. Oo. Tapat yan sa sir. Ayan. Tawa-tawa lang pero. Takot. Ako to. Kaya ako. Laki. Huwag kang gagalaw. Ow! Ano ka guys? Nagagawin siguro. Ano? Ikaw na mag-lag sa diri mo. Purpare. Kinaya.
Diba? Makuha pang magbiro-biro. Pero may konting kaba, konti lang naman. Pero nakakapag-joke-joke pa, tawa-tawa, ganyan. Pero nakakaba siya. Pero hindi naman ganun. Kaya naman i-balance, kumbaga. Saka nakikita ko naman marami din naman marami. Iniisip ko na lang para makatulong. Ganyan. Tapos, yun na. Ganda. Ito na ang exciting part. Ito na ang exciting part. Di lumapit na si ating volunteer sa ating news. Check niya na yung bag ko kasi malapit na mapuno. Kasi mabilis lang naman eh. Wala pa atang 30 minutes shoot. Basta, mabilis lang. Napupuno na siya. Tapos nung chinecheck na ng ginaganong-ganon yung bag ko dun sa baba. Sabi ko, yung malapit na mapuno, nakakaramdam na ako ng kakaibang feeling. Kasi may kakaiba na. Ganyan. Tapos parang, may sandali nga doon ng moment, as in may moment nga doon na parang gusto kong sabihin kay ate na, ate tama na, gano'n ko siya, pwede hugutin mo na, gano'n. Parang gusto kong sabihin gano'n kasi may nag-iiba na sa pakiramdam ko. Tapos, parang sa isip ko, may 4 na section, nahati siya ng 4 na section, kasi nakaga kami, alam yung reclining chair na zero gravity, gano'n yung inuupuan namin. Tapos sandal akong ganyan. Tapos, tinitingnan ko lang si ate kasi nandun siya sa baba, nandun yung bag sa baba, diba? Tapos may 4, parang nahati sa 4 na section yung paningin ko, yung iniisip ko. Tapos paningin ko ganyan, nag-ahati siya sa 4 na section. Tapos lahat ng gilid, kasabay nung pakiramdam kong kakaiba ha, pero hindi naman ako nahihirapan huminga. Basta yung gilid ng vision ko, unti-unting dumidilim. Tapos sabi ko, iniisip ko pa nga nun, baka lang to, baka side effect, ganun, o kaya ganun talaga yung nararamdaman nung magpapakuha ng dugo. Sabi ko, ipikit lang ako sandali kasi parang nahihilo lang ako, ganyan. Pikit lang ako sandali, baka mawala yung mag-control, yung bumalik sa normal yung pakiramdam ko. Pagpikit kong ganyan, hindi ko alam. Yun na pala, hinimatay na pala ako noon. Tapos etong katabi ko, itago natin sa pangalang Ruby. Ruby. Siya yung nakakakita ng mga buong pangyayari. Ako sa isip ko, habang pumipikit akong ganyan, ang isip ko, parang ako naginip lang. Kasi naginip. Alam mo yung panaginip na yung panaginip na kalahati gising, kalahati tulog ka. Tapos yung panaginip mo, nadadirect mo, yung parang ikaw yung gumagawa ng eksena, parang ikaw yung scriptwriter ng panaginip mo, ikaw yung director, gano'n, tapos nakikita mo yung nasasabi mo yung gusto mo sabihin, nakakausap mo yung gusto mo makausap, pero blur yung yung panaginip ko. Pero may mga tao dun sa panaginip ko, nananaginip lang talaga ako. Kasi yung parang tulog lang, hindi nanaginip lang. Tapos maya-maya, pag dilat kong ganyan, alam ko nagising na kasi parang naramdaman ko, may gumagano sa mukha ko, may gumigising sa akin. Tapos pag dilat kong ganyan, madilim. Una kong madilim. Una kong dilat, madilim yung paligid. Tapos maya-maya, alam mo sa pelikula, mga palabas, ganyan sa palabas sa TV, parang ganun talaga yung nangyari. Natatawa na lang ako pag naalala ko. Konti-konti siyang from madilim, konti-konti nagkakaroon ng shape yung mga tao, tapos nagkakaroon ng color, nagkakaroon ng liwanag. Tapos una kong nakita doon, yung mukha ng asawa ko. Kasi maaga siya natapos, nasa kalagitnaan pa lang ako ng bag ko, tapos na siya. Kasi ang bilis daw nung mapuno sa kanya. Tapos na siya, may feeding nga doon, kumakain ata siya ng lugaw noon, nakita ko siya. Tapos yun na nga, nakita ko siya ganyan. Ginaganyan, tatapik-tapik na ako, sawa, ganun siya. Tapos ang isip ko nun, nakatulog ata ako. Ganun yun ang agad pumasok sa isip ko, nakatulog. Tapos sabi ko, gabi na ba? Gabi na? Kasi ang dilim nga ng paningin ko. Sabi ko, gabi na? Pag ganun ako, tapos nakatitig lang ako sa kanya, tapos okay ka lang, ginaganon niya ako, ginaganyan niya ako. Sabi ko, oo, ganun sa kanya. Tapos nakita ko, ang dami nang nakakulay yellow kasi nakakulay yellow yung mga nag-assist yung mga volunteers niya. Ang dami nang nakakulay yellow sa paligid ko, tapos may nag-asikaso na sa akin, nagkukuha ng BP. Tapos may isa dito na inaayos yung ko kasi nung nagkamalay ako, biglang tumagas, natanggal na yung karayong sa ko, dito sa gilid ko. Pero naalala ko, pumikit ako, hindi pa natatanggal yun. Hindi natatanggal yun. Tapos nagising ako, wala na. Sabi ko, inisip ko, kung gaano ako tagal nag-pass out. Tapos yun na nga, tapos nung nagkamalaya daw ako, tumagas lalo. Kasi pumatak pa talaga sa sahig. Tumagas, tapos may nag-a-assist sa akin dito, may nagbibigay, may nagkukuha ng oxygen, di ba pang oxygen yun, nakalagay. Ganun, so nagkakagulo na sila. Tapos hanggang sa pakunti-kunti ko realize na nawalan pala ako ng malay. Tapos ang malala doon, as in nanigas daw ako, tapos sabi ni Ruby, yung katabi ko, yung chest ko daw, umaangat daw ng ganun 3 beses. Tapos, ganun daw ako. Sabi ko, pa-zombie na ako. Ganun, kuha ko pa mag-joke. Pa-zombie na ako. Ganun sa kanya. Kasi ganun daw yung parang nahihirapan daw akong huminga. Pero yung ko naman, umuulan na, my gosh.
lakasan ko na lang. Lakas ng patak ng ulan. Yung ano ko, nung nagising ako, normal na may hininga ko. As in yung, kaya lang talaga ako natulog. Wait lang. So yan, tumigil na yung ulan. Nakakaloka, biglang umulan. So yun na nga. Nung ano na, tawag dito, nung nagising na ako, di ba nakaupo lang ako noon? Nagising ako noon, nakahiga na. Kaya medyo komportable pa nga ako noon, nakahiga na, pagkagising kong ganyan. Tapos yun, kinukuha na nga yung BP ko. Nung bago mag-start, ang BP ko, 120/90. Oo, 120/90 yun. Kakatanda ko. Tapos nung binipi akong pangalan, nung nagkamalay na ako, ano ata yun? 70/50. As in, sobrang bumaba yung, ano ko, yung dugo ko. Nakakaloka. As in, windang ka. Tapos yun na, edi, inassure naman nila kami na, ano, na normal daw yun sa mga first timer. Nangyayari daw talaga yun sa first timer. Tapos, pa konti-konti, nararamdaman ko na, itong, ano ko, itong kamao, hindi ko talaga mapiga. As in, nanghihina siya. Hindi ko siya mapigang ganyan. Tapos, pag, ano, lumilino ako, gano'n, nahihilo ako. Doon ako naiinis. Sabi ko, ganyan. Hindi ako naiinis doon sa, nahimatay ako. Kasi, halos hindi ko talaga naramdaman. As in, wala akong naramdaman. Sabi ko, gano'n kaya yung feeling ng, gano'n, gano'n. Kasi wala akong nararamdaman. Tapos, ang mas nakaka-bad trip sa akin, kasi grabe yung hilo, lula to the max. Grabe ang feeling. Lula to the max. Tapos, etong katabi ko nga, ay tago natin sa pangalang Ruby. First time na din. So, nung nakita niya ako, nag-shake nga ako. Ay, hindi naman ako nag-shake, as naligas ako. Yung pa ako daw, yun nga yung chest ko, mataas-taas ng ganyan 3 beses. Tapos, yung ano ko daw, yung pa ako nanigas, nag-straight, na ganyan. Tapos, yung kamay ko, hindi naman daw niya nakita kasi yung kamay ko, kasi may umaalalay sa kamay ko ganyan. Pero, as in, total, tigas daw ako. Pero yung sa panaginip, as in, yung, sa isip, naginip lang talaga ako. As in, kalmado, relax. Tapos sila nagkakagulan na ganyan. Alam yung yung sound effect na yung gano'n yung nasa isip ko. Tapos sila nagkakagulo ng gano'n sa sa real time, no? Real life. Tapos ito na, first time niya, ganyan. First time niya din. Pareho kami na-experience. As in, namutla na siya. Kasi nga, tawag ito, parang nahawa siya sa akin. Ninervyos siya. Kasi namutla na siya. Nahilo na siya. Di dalawa na kami ina-assist. Ngayon, pagkatapos sa akin, sa kanya naman, lipat-lipat yung mga tao. Nagkagulo sa aming dalawa. Ang malala nun, kami na lang, kami lang yung row doon. May mga huli pa naman sa amin. Pero kami na yung last na row, last na ina-assist. Kakagulo doon. Gusto ko, nakakaya. Gusto ko lang naman mag-donate. Tapos gano'n, nangyari, lahat ng mga volunteer nandun na sa amin. Gano'n na rin siya, namutla na, tapos tinatawanan ko pa. Natatawa na lang ako sa nangyari. Yun na nga, kinukwento nila sa akin kung nung nangyari sa akin. Ganyan, sabi ko, ba't di nyo binidyo? Para sana nakita ko, gagawa ganun pa ako. Saraulo talaga ako, minsan-minsan. So yun na nga, pagkatapos nga yun. Ang tagal namin dun. Tagal namin talaga bago makarecover kasi yung hilo kakaiba, be. Kakaiba yung hilo, malala. Hilo malala. Tapos yung katabi ko dun, sabi ni, tinatanong ako ni kuya, nagpapahinga na lang din siya eh. Hindi naman siya naka-experience ng ganun. Nagpapahinga na lang, sabi niya nga daw, balot, yan. May kumain ka ng balot, ganun. In fairness, 4 na balot ako. Sabi pa nila, nga daw, yung talbos, ganyan. Beer, sabi mo, mag-beer. Tapos, sinakunta ko naman, nahihilo na nga, mag-beer pa. Ganyan. Tapos, malala talaga, girl. May 3 akong first time doon. First time kong mag-donate ng dugo. Ayan. Kapag doon naman, napuno ko naman yung dugo, yung bag ko. No? At alam ko namang may worth it naman himatay ko. Kasi alam ko may matutulungan ako doon sa dinonate kong dugo. Tapos, first time kong mahimatay, no? First time kong himatay ng ganung bonggang-bongga. May time na muntik akong himatayin, no? Pero hindi natuloy, na-control ko yun, kasi nakalma ko yung sarili ko. Kasi, yun lang naman kasi ang kalaban ko, yung isip ko lang naman kasi kalaban ko noon. Yung time na na-accident yung baby brother. Hindi na siya baby, ayun niya tawag yung baby. Pero yung bunso namin, kasi yung tangkad niya, nagsiswimming kami noong time na yon. Tapos merong bridge na ganun sa gitna ng pool. Hindi niya natansyag, from sisid ata. Tapos bigla siya umahon na gano'n. Hindi niya alam, nandun siya sa ilalim ng tulay. Putok yung ulo niya. Kumanto yung ulo niya dun sa kanto ng ng tulay. Na concrete pati yun. Concrete na tulay sa gitna ng pool. Yung tangkad kasi eh. Napunta lahat sa akin yung tangkad eh. Sa akin. Yun na nga. Yun na yun. Di yun na.
walsong ganyan sa kanya. Tapos lumapit siya sa akin. Ako pa naman yung ano doon, matanda doon kasi kami lang magpipinsan nag-swimming. Pinakita niya sa akin, ate, sabi niya, nauntog ako. Yumuko siyang ganyan. Pagkakita ko, pag ganun ko na ulo niya, bumubuka-buka. may malaking yung malaking putok talaga, as in, bumubuka-buka yung sugat niya na gano'n, tapos alabas yung dugo. Shock ako nun. Ginawa ko nun, habang ina-assist siya ng mga tao doon, mga kasama namin, umupo ako sa tabi, kinalma ko yung sarili ko. Yun naman, wala naman isip ko lang yung kalabang ko doon, hindi, nakalma ko siya. Kasi muntikan talaga ako matay, ginawa ko, kumalma ako sa gilid. Susuka na ako. Tapos di nakalma ko yung sarili ko. This time naman kasi, kalaban din is yung katawan ko. As in, parang nashock yung katawan ko na biglang nawala ng dugo. Sumbag ng dugo, nawala sa sirkulasyon ng katawan ko, nashock siya, gano'n. Parang gano'n yung nangyari. Parang gano'n yung nangyari? Gano'n yung nangyari. Kaya hindi ko na nalabanan. First time ko himatayin, oo. At first time ko makita alala. At ma-relieve yung asawa ko. Nakita ko sa kanya yung itsura niya pag-aalala niya sa akin. Saka nung na-relieve siya na, ayun na nga, dumilat yung mata ko. Di ba? Nag-aalala ka din pala. Pero tinanong ko siya noon, kung natakot siya, sabi niya, hindi asawa, kalmado ako sa mga ganyang bagay. Ganun pa yung sabi niya Parang di ko kita, yung mukha mo yung unang-una ko nakita doon. Pero syempre, sabi mo kalmado kaya, okay. At yun na nga ang buong pangyayari. Kasi pagkatapos noon, nung medyo kaya ko nang tumayo, ayun, sakay na kami. Tapos, uwi na. As in, nung nasabi ako nonchalant. As in, poker face, wala akong emosyon. Yung ulo ko, hindi ko alam kung saan pwesto. Masakit na yun dito, pero hindi ko may gano'n. Ganyan. Basta, tapos, puro higa. Yan, higa. Tapos, sinabi naman sa akin nung, doktor doon na, higa lang ako, tapos itaas ko lang yung paa ko, ganyan. Normal naman daw yun sa mga first timer. Huwag mo na daw papakuha ng dugo ulit. Parang hindi na ako umuulit. Ewan ko, gusto ko pa. Kasi nga, syempre, kung may nangangailangan talaga. Kaya lang, yun na nga. Baka mangyari ulit sa akin yun. No? Hindi takot ako, pero gusto ko pa. Pero nakakatakot din. Kala na, in the near future, kung makapagsabi. Tapos yun, pahinga lang. Hanggang ngayon, medyo lightheaded. Oo. May time pag nagugutom. Malala, nahihilo ko ngayon. Dati, pag nagugutom ako, galit lang ako Ngayon, pag nagugutom ako, nahihilo na talaga ako. So, yun na. Nakaka-recover naman na. Nakaka-recover naman na. So, pero happy pa rin ako na kapag donate ako. Yun nga lang. Sa hindi inaasahang mga pangyayari. Ayan. Thank you for watching. Bye.